Good morning, everyone. Good morning, sir. Okay, welcome to another day of learning. I am Teacher Adrian, your teacher in Mathematics 4. But before that, how are you today? Okay, it's nice to hear that. But before that, I would like to remind you our class rules. The first one is be prepared. So I hope that you are your pen and notebook with you so you can take down notes while we're having our discussion. Next is sit properly during discussion. And third one is raise your hands if you have question and clarification. Is that clear? Yes, sir. Okay, so let me check out your attendance first. So as I call your name, instead of saying present for the girls, you will say, I'm pretty. Okay? And for the boys, you will say, I'm handsome. Is that clear? Yes, Okay, let's start. Aphrodite. Okay. Jericho. And last, Sherlyn Meneses. Okay. I'm glad that kayo ay kumpleto ngayong araw na ito. So, before we proceed to our main topic, let's have a review. So, who still remember our last lesson? Yes, Jericho. Okay, very good. It's all about the area of square and rectangle. So now, can you give the formula in finding the area of square? Yes, Nancy. Yes, square. Area equals side times side. Very good. The area of square is side times side. Again, what's the area of square? Side times side. Okay. How about the rectangle? What's the area of finding the area of rectangle? Yes, Catherine. Length times width. Okay. The area in finding the rectangle is length times width. So I hope I'm glad na tayo lahat ay may natutunan in our previous discussion. So now, before we jump in our new lesson, let's have a game, okay? Do you want to play a game? Yes, teacher. Serena, do you want to play a game? Yes, Okay. teacher. This game entitled Puzzle Block with a Twist. So, are you familiar with the puzzle block? No. Okay. Yung puzzle block, ito yung karaniwang nilalaro natin sa ating mobile phone. Paano ba nga laro yung puzzle block? Yung puzzle block, meron mga figure na kung saan kailangan natin buuin yung box. Kailangan natin lagyan siya, unan yung mga space na box para siya ay mapuno. Right? Yes. Okay. But this time, yung game natin ay meron siyang twist. So ano mo yung twist na yun? So later on, malalaman nyo kung ano yung twist na yun. Pero ngayon muna ay i-group po muna kayo. So basically, this is the group 1, group 2, group 3, and group 4. So ito yung gagawin natin. Ang gagawin natin ay, kailangan, meron dito, sa likod na to, meron mga figure. Ang kailangan lang natin gawin ay, unan natin, itong itim na to, right? Okay, so group 1, group 2, group 3, and the group 4. So your timer starts now. Okay, guys, mahalaga kapag tayo gumagawa ng activity, kailangan na gumawa tayo ng may teamwork. So kapag di natin nagawa ng walang teamwork, parang hindi natin agad matatapos yung activity na yan. So, go, go, go! Teacher, pamilya naman po. Yes, kung mapapansin nyo, wala siyang, hindi mo siya nilagyan ng papel. Okay na? Once na okay na siya, pwede na siyang idikit para hindi siya matanggal. Kung napapansin nyo, wala siyang pattern, right? Para magkaroon naman tayo ng konting, pagganahin naman natin konting yung ating critical thinking. Okay? Kasi nilalagyan natin siya ng pattern para mabilis
Ang twist nito ay, yung group ni Ira ay meron silang authority na i-challenge yung natanong ng group. Either sasayaw o kakanta. Okay? Group of Ira, ano yung papagawa niya sa group 1, 2, and 3? Jericho po, sasayaw ng Okay, so ang group 1 daw ay kakanta, ang group 3 ay sasayaw at ang group 2 ay kakanta. Pero Ira, pwede bang sa next meeting before tayo mag-proceed sa bagong topic, doon natin igagawa yung kanta na yan. Okay lang ba sa inyo, group? Yes! Okay, so now, did you enjoy the game, class? Yes! Okay. Ayan nga pala yung pattern na nabula. Okay. Tignan nyo kung tama yung mga ginawa nyo, ha? Ayan. Yan yung nabuo natin klase. So now, gusto kong tingnan nyo, pagmasdan nyo yung dalawang column, which is the column A and the column B. So, anyone in the class na makakapagsabi kung ano mga yung pagkakaiba ng dalawa na yan? Yes, dance. Okay, nice observation. Sa column A daw, maghiwalay daw yung shape, pero sa column B, pinag-combine na sila. Kung mapapansin nyo, sa unang column, ito yung, pwede nyo bang identify kung ano yung shape na to? How about this one? Okay. Yung shape na yan, yung tinatawag natin silang regular figure dahil sila ay meron silang equal side. Then ma-identify agad natin sila na sila ay shape ng rectangle and square. Compare sa pangalawa. Sa pangalawa, makikita nyo, pinag-combine niya yung rectangle and square. At yan ang ating lesson for today. For today, ang lesson natin ay finding the area of the regular figures made up of square and rectangle. So, ano nga ba yung irregular figure? Meron ba kayo idea kung irregular figure? Okay, so regular figure, can you please read? Yes, Carlo? Regular figures are shapes that do not have uniform size or angle. Irregular figures have equal size and equal angle. Regular figures have sides of different length and angles of different length. Okay, so pag sabi natin irregular figure, sabi nga sabi ko kanina, ito yung combination ng mga shape. Kung mapapansin sa kanila, combination ng rectangle and square. Yun ang definition ng irregular figure, okay? Pero this time, ang topic natin ay paano ba natin kunin yung area ng irregular figure? Kasi nung nakarang araw, kinuha natin yung area ng rectangle and square, magkaiwalay, di ba? So ngayon, pag kukumbay natin sila, kukunin natin yung area ng dalawa. So paano nga ba natin kunin yung area ng irregular figure? Can you please read? Yes, Micaela. Area of the regular figure can be better read by dividing the figure into square and rectangle. So find the area of a figure which is combination of rectangle and square. Find the area of each figure separately and then add them to find the total area. Okay, so sa pagkuha ng area ng irregular figures, meron tayong sinusunod na 5 steps. Pero bago yun, meron muna tayong kailangan, meron papakita ko muna sa inyo yung problem of the day na kailangan nating sagutan. So, yan. Can you please read? Yes, Sharina? Problem of the day. Alexa and her classmates made a miniature flower garden as their project in an EEP subject to be presented in front of the class. After they presented their project, she mentioned that the area of miniature garden is illustrated below. Find the area of their miniature garden. Okay, thank you, Sharina. So now, kukunin natin yung area ng irregular figures ko. Last irregular figure ba to? Yes! Sige, let's see. Paano mo nasabi irregular figure yung nasa illustration? Kasi po, hindi ko po siya ma-identify kung anong shape po siya. Exactly. Yun yung tinatawag natin irregular figure. So now, kunin natin yung area niya. So paano natin kukunin? Meron tayong 5 steps, sabi ko mga sa inyo. Ang una ay study and analyze the figure. Ulitin mo nga kung ano yung step 1. Yes, there's
Yes? Kyla? Study and analyze the figure. Okay, study and analyze the figure. Una mo nang gawin ay i-analyze mo natin kung ano yung figure. Kailangan tignan mo natin, ano ba yung rectangle dito? Ano ba yung square dito? Analyze mo natin bago natin siya i-solve. Okay? Pag na-analyze natin, proceed tayo sa step 2, which is divide the figure in square and rectangle. Can you repeat? Yes, Manolin? Divide the figure in squares and rectangles. So, ang step natin, kailangan i-divide natin siya. I-divide natin siya sa i-divide natin yung mga parts niya para makita natin kung paano siya i-solve yan. Kung mapapansin nyo, dun sa illustration na yun, dinivide natin siya sa 1, pakibilang nga? 1, 2, 3. Tatlong parts, right? Dinivide natin yung figure na yun, yung irregular figure na yun, sa tatlong parts. Napapansin nyo naman, dito, kulay pink, and square. So ano nga bang shape na itong trick na to? Rectangle. Yes, rectangle. How about this one? Square. How about this one? Rectangle. Okay, yun yung step 2 natin. So, proceed tayo sa step 3. Ano nga ba yung step 2 natin? So, ang step 3 natin ay make the square rectangles using the letter or numbers for identification. So, bakit nga ba kailangan natin silang lagyan ng letters, number, or even colors? Bakit nga ba sa tingin nyo? What do you think? Anyone? Yes, Ira. Sure, para po hindi tayo malito. Exactly. So, ginagawa natin, lalagyan natin siya ng label ng letters, numbers, and even colors para hindi tayo malito, para malaman natin kung ano nga ba yung una natin isusolve. Okay? Para siyang ganito. Ayan. Kung napapansin nyo, yung 3 parts kanina, nilagyan siya ng A, B, and C. Okay? Naintindihan ba? Yes, Okay. Pag naintindihan natin siya, proceed na tayo sa step 4. Ano naman yung step 4? Pwede bang basahin? Yes, Madel? Find the area of each part. Okay, so nakuha na natin yung na-parts natin sila. Ang kailangan natin sunod gawin ay find the area of each part. Ang gagawin natin ay kukunin natin yung area na ito. A, B, and C. Paano natin makukuha yun? Plus, ano nga ulit yung formula in finding the area of rectangle? Pwede nyo ba sabihin kay teacher? Okay, ano nga? Length. Okay. Yan. Nakuha natin yung, nalaman natin yung mga area and ng rectangle, pero proceed tayo sa next part. So, compute the total area. Yan. Okay. Now, compute natin ito ngayon. Ito. Yan. Okay. So, ang una natin gawin ay, kunin mo natin yung area ng A. Area of A. Ano nga ulit yung letter A natin? Ano yung shape niya? Rectangle. So, A equals to length times width. So, ano yung, tingin nyo, ano yung length ng rectangle ng letter A? Huwag ko, disregard nyo muna to. Focus muna tayo sa letter A. Ano kaya yung ano niya? Length. So, tingin nyo. 8? 8 cm. Okay, very good. Times, ilan naman yung width niya? 4. Okay, very good. So, 4 cm equals to 8 cm times 4 cm equals, yes, family. 32. Okay, 32 cm square. Okay, so now, nakuha natin yung area ng A. Meron na tayong area which is, pakibasa nga? 32 cm. Again? 32
times 4 cm. Ano magiging sagot? Yes! Don't answer in chorus. Yes, Angel. 32 cm. Okay, very good. 32 cm square. So, nakuha natin yung A and B. Ano na lang hindi natin nakukuha? C! C. Tingin nyo yung C ba ay for a moment. Area of C. Sa tingin nyo yung C, rectangle or square? Square! O, ano yung formula ng square? Yes, Elisa. The formula of square. Okay, very good. Side times side. So, ano yung side ng square? Are you sure? Yes. That's it. Nice try. How about you? Okay, very good. Bakit siya naging 4? Bakit siya naging 4? Ha? Kung mapapansin nyo, dito, 8 na siya, right? So kapag hinati natin siya, gitna, ilan na lang? Alam naman natin ang square ay equal side, right? So ang side niya ay 4, and 4. So ano ba yung area of accuracy natin? 4 cm minus 4 cm is equals to 16 cm. Okay, ngayon, nakuha na natin yung mga area ng A, B, and C. Ano yung next natin gawin? Okay, ang next natin gagawin ay compute the total area. Ganito natin siya kukumpute. Area of A plus B plus C. Okay? Equals, ano yung area ng letter A?